So mga tol, 2 araw na nga lang po, magaganap na ang laban ni Nonito Donaire Jr. sa bansang Japan, kalaban ng Japanese na si Seiya Tsutsumi, kung saan nakataya po dyan ang WBA Bantamweight World Championship belt. Kung noong mga nakaraan, ipinakita po ni Donaire ang katawan niya na litaw ang 6-pack abs. So nagpakita nga din po ng kondisyon na katawan itong si Seiya Tsutsumi. Makikita mga tol na bato-bato ang katawan ng Hapon, pero kapansin-pansin na kahit bato-bato, manipis naman ang katawan nito. Bukod dyan, namumula din ang ilong ng Hapon, mukhang galing pa ito sa sparring. Samantala, nakapanayam naman po si Donaire sa YouTube channel ng A-Sign Boxing sa Japan. Natanong po dyan si Donaire mga tol kung ano ang masasabi niya sa lakas ni Seiya Tsutsumi. Sagot nga po dyan ni Nonito Donaire Jr., mas malawak daw ang experience niya at hindi daw niya kinukumpara ang sarili niya sa kahit sino. Pero kung pag-uusapan daw ang kabataan, edad, performance at mental state, sa tingin daw niya, yung mentality daw niya ngayon, ibang level daw sa dati. Hindi daw niya dinedrespect ang kalaban niya na si Tsutsumi, pero para daw sa kanya, parang baby pa daw ito. Ibig sabihin daw ng baby, yung experience daw ni Tsutsumi. Hindi daw ibig sabihin na hindi niya nare-respeto si Tsutsumi. Where I put Tsutsumi is, no disrespect, but in my mind, he's still a baby. Pagdating naman daw sa style ni Seiya Tsutsumi, sa tingin daw ni Donaire, matibay daw ito at palaging sumusugod sa kalaban nang walang pahinga. So marami na daw nakalaban si Donaire ng ganyang klaseng boxer, kaya hindi na daw siya nasosorpresa. Mga Mexican fighters nga daw yung may mga ganyang estilo, kaya ready daw si Donaire kahit anong estilo pa ang dumating sa harap niya. Bukod dyan, pagmamalaki pa ni Donaire, mas bumilis daw siya at lumakas lalo. Makikita na lang daw yan sa magiging laban, pero mas lalong gumaling daw talaga siya. Samantala, dahil sa Omega Boxing Gym sa Cebu nagte-training si Donaire, natanong si Donaire tungkol kay Casimero sa sparring nila sa Omega Boxing Gym. Diyan nga po sinabi ni Donaire mga tol na one time, magi-sparring daw dapat sila ni Casimero, pero hindi daw lumitaw si Casimero at hindi daw nagtatagpo ang schedule nila. Pero ang totoo, hindi naman daw niya pinapansin si Casimero dahil nonsense naman daw ito. Tabay tawanan nga po ng mga Japanese. Yung isa nga po Japanese na nakapanayam si Donaire, pagkakaalam po natin, manager po yan sa Japan na nagbigay dati kay Casimero ng sparring mate na mga Hapon na pinapunta sa Ormoc. Yan po yung dating nasa Treasure Boxing Promotion pa si Casimero. One time, we were supposed to spar, but they didn't show up. There was a lot of things that didn't align with the schedule, but I don't really pay attention to him because he's nonsense. Speaking of Casimero mga tol, masyado pong tahimik ngayon ang makakalaban nito na si Tommy Zikusi ng Japan. Di po kasi ito naglalabas ng video ng training niya. Puro picture lang kasi ang inilalabas nito. Habang si Casimero naman mga tol, hindi din naglalabas ng training niya. Maglabas man siya, puro meets lang at wala itong inilalabas na sparring. Mukhang natuto na si Casimero sa huling laban niya dito kay Kyonosuke Kameda dahil panay pakita ni Casimero ng training niya at ng mga sparring. Tapos sa Japan pa siya nag-ensayo, kaya natiktikan ang estilo ni Casimero. Buong akala ni Casimero, makikipagsabayan itong si Kameda sa kanya. Yun pala, tatakbo lang pala ito sa laban. So 2 linggo na nga lang po, laban na ni Casimero sa Japan. Parehas December 27 po ang laban nila ni Naoya Inoue. Pero dahil sa Riyadh po gaganapin ang laban ni Inoue, December 28 na po yan dito sa Pinas. Kaya hindi magkakasabay ang laban ni Inoue at Casimero.